May nag-message. Ganito yung treatment sa kanya ng guy. Sinusundo daw siya. Angkas siya ng motor. Papunta doon sa pupuntahan nila ng ministry. May time, ililibre daw siya. Dahil gusto niya ibalik yung palilibre, nililibre din niya. Tapos may time, masama yung pakiramdam niya, binigyan siya ng medicine. Ngayon, ang tanong niya, based on my story po, pwede ba ako mag-assume na somehow gusto niya ako? Pwede Everything naman. is permissible. But not everything is beneficial. Pwede ka naman mag-assume. Pero hanggat hindi sinasabi sa'yo, wala yan. The general rule is never assume. Unless otherwise stated. Pero actually, nag-reply naman ako sa kanya. Ano ba, kung mag-assume siya, anong mapapala? Tingin ko pag ako mag-assume ako, nabigay sa akin ng lalaki. Talagang pag nag-chat siya, ako din mag-chat din ako ng give na give din natin talaga. Kung nagpaparamdam yung lalaki ng sobrang caring, ako din, nagpapaka-caring na din ako. Which is delikado. Sa isang araw, magreklamo ko na ginost ka. Kasi meron na palang ibang gusto yun, kaya hindi okay na nag-assume. That's right. Minit yung ano ba? Sabi ko nga sa kanya sa chat, bakit ko ba umaangkas sa motor? Pwede rin niyang gawin yun sa That's anyone. What if malaman sa araw, tatlo pala kayong sinusundo? Pangarap niya pala maging angkas driver. Gusto lang mag-drive. Ako gusto ko mag-drive. Pero baka siya, yung version niya motor. Ay, assume ka lang talaga. Guys naman, ewan ko, ba't mo pa ginagawa Kapag yun? yung mga guys, imagine yung ginagawa niyo sa girls. Papakita kayo ng motibo. Kahit pa sabihin na wala lang yun, pero pag may girlfriend ka ba, mag-aaktas ka ba na ibang babae? For sure hindi, kasi magagalit yung girlfriend mo. Eh, as single people, ganun dapat yung thinking natin. Na you're thinking na someone might be someone else's future husband na hindi kayo magpapalambing. Both side to. Boys, huwag kayong magpa-fall. Orientasyon muna, bago magbigay ng gamot, bago mag-angkas sa motor, bago sumundo. Ginugulo niyo yung mga kumari ko eh. Masyado niya silang ini-steer up, tapos biglang sang araw, may iba ka ng kachat, may iba ka namang sinusundong, may iba ka ng inaangkas. Tapos sinaktan mo lang yung girls. Actually, kaya ganun yung treatment usually ng boys. They are not yet ready to commit. Oo, pero tinetest yung water. That's bad. Aanihin mo din yung consequences niyan. Pag ready ka na mag-commit, baka magulat ka na, ba't gano'n, parang di umokay yung relationship ko. Oo. Tapos akala mo, lahat ng girls ganyan. Na kapag gusto ka, magpapaangkas sa motor. Hindi mo akalain, yung girl pa na natotoong gusto mo, marunong na talaga silang mag-build ng healthy boundaries. Girls, build healthy boundaries. Regardless kung itong lalaki na to, ipurso ka someday or hindi. Sure ka na walang masasaktan sa'yo kasi walang nakakapit. Hindi ka kasi nagpuyat para sa kanya, chat. Hindi ka rin nagbigay motibo. Girls, you can say no. Hindi dahil bad ka as a friend. Kasi it will also help the boy to let him know na, hindi pala dapat ito ginagawa sa girls. If you want that man to man up na makapaglinaw ng intention niya, huwag mo muna ibigay sa kanya yung benefit ng isang maniligaw. Na di siya nag-lay down ng intention, yung tag niya, friends lang. Yun yung masasabi mo na meron ka talagang healthy boundary. Na every time lalampas siya doon, bababangga siya doon sa boundary. Oops, ay, hanggang dito lang po. I have to level up if I want to go there. Kaya may isip ng girls, bakit ganun? Di naniligaw yung boys. Ayaw nag-man up. Eh kasi naman nga, Girl, girls. hindi ka naliligawan pag nakuha ka na. Unspoken rule siya. Pag naibaba mo na, girl, ang boundary, wala na. Bakit ka pa niligawan? Tama. Kung ako yung lalaki, parang, nag-iinarte ka, ikaw na kita. Alam ko may gusto ka sa akin. Naiangkas na nga kita. Oh, alam yun ang boys. Ano mang iset mo na boundary. Yun din talaga yung honor ng mga boys around you. Kaya if you desire to be in a decent na relationship, I'm praying for this relationship that will honor me, will pursue me, will make me feel loved. Ngayon pa lang, set mo na yun. Hindi naman siya pagiging masyadong hard to get, Hard to get, na masyado mataas standard. Standard. Oo, basic pa yun. Basic standard yun, na hindi ka dapat parang girlfriend na hindi mo alam kung may gusto siya. Tama. So yung standard that you will set will dictate kung peperso ka niya. Kung gusto ka talaga niyan, go yan sa next level. Peperso ka niyan. But it's Totoo. never too late. Kailangan mo i-rebuild yung boundary. Yeah, para ka nakipag-break nang wala namang kayo. I-stop ko na Kailangan po mag-move on. Wala namang naging kayo. Mag-move on po ba ako? Paano po yun? Yun yung problema. Pag na-cross yung boundary, Hindi na-guard yung heart. kailangan siya maging clear in your Maging mind. clear. Alin dito yung pang friends lang. Alin dito yung pwede sa lahat. Naalala ko kasi nung friends tayo, hindi ka ganun ka-caring na mapapaisip ako na may something to. In fact, pa nga, na nung time na may crush na ako sa'yo, nasa isip ko, grabe, imposible ito magkagusto sa akin lalaki na to. So possible yun na talagang magkaibigan lang kayo.
Boys, pwede yun na close friends kayo pero walang kahit na anong motibo. Everything is pure. Huwag ka munang magbigay ng motibo, magpakita ng kakaiba kung hindi ka pa naman nanliligaw. Dumaan ka sa process. Huwag puro paramdam. No. Hindi ka naman multo. Parang ang dami mong pinapagparamdaman na. Alam ka na dun sa leaders, tapos sa kakayan, angkas all you can. Medicine all you can. Ngayon, try natin isipin, baka wala naman pala talaga yun sa lalaki. Girl, ikaw na yan. You have the power na umuiwas sa ganyan. Ay, hindi, sige, okay lang ako. Kaya ko naman magbiyahe. If you're praying for God's will, the real man for you will man up, Tama. will be clear sa kanyang intentions. If you're playing around, hindi mo pwedeng i-expect na bibigay ni Lord yung will niya na relationship. Having a godly relationship is a matter of trust and faith kay Lord. And yung pagpe-play around mo as a man, pagpapakita na, ako na Lord, gagawa ako ng paraan, check ko kung sino mga options. Sa girls naman, ganun din. Parang if you put down your boundaries, it's like telling God, tulungan na nga kita Lord, kasi ang tagal naman dumating ng lalaki for me. As a woman, setting that standard and that boundary is like trusting the Lord. Na Lord, ako, I will stay hidden in you, and I will trust na ikaw yung dadala ng tamang tao for me. Promise ni Lord yun. When you trust Him, hindi ka niyang bigayin.